Hindi na ako nakatiis. Nagsalita na talaga ako. Sabi ko, ako lang ba lahat gagawa nito? Nakakaasar amo niyang babae. Wala man ang utak. Napanood nyo ba ang trending video ng isang Pinay OFW kasambahay na halos maiyak na sa sama ng loob dahil sa hindi raw pagtulong ng kasambahay na kasama ng bisita ng kanyang amo sa mga gawaing bahay? Marami ang bumatikos dito kay kabayan, marami ang nangusga dahil ang iba ay hindi napakinggan ng buo ang kanyang video na inirepost ng ibang mga content creator na kung saan ay maikling clip lang ang ipinalabas, kaya tuloy nagmumukha siyang kontrabida sa mata ng mga netizens. Marami ang nagsasabing ma-attitude daw itong si kabayan, pero kung ikaw ang nasa sapatos niya na pagod sa trabaho, makakapagtimpi ka pa ba kapag ganitong klase ang bisita ng amo mo at ang kasama nilang kasambahay? Narito pakinggan natin si kabayan kung bakit grabe ang kanyang hinanakit na humantong na kanya itong inaway at kung bakit ba umabot sa ganitong tensyon. Hindi na ako nakatiis. Nagsalita na talaga ako sa busita. May katulong naman silang dala. Ayaw patulungin sa akin. Yung katulong na nakakulong sa kwarto, hawak-hawak yung bata kahit natulog naman yung bata. Pwede naman ilapag yung bata tapos bantayan ng malalaki niyang anak. Nandun lang sa kwarto. Pagod na pagod ako. Kanina pa akong umaga hanggang ngayon. Hugas ng hugas, nagluluto. Hakot ng pagkain doon sa kaima. Paano, hugas na naman. Tapos ang kalat ng mga anak niya, 8 piraso. Yung mga alaga ko, 6. Malinis pa yung mga anak ko kasi pag kinakain, tapon sa basura. Tapos yung buwisita namin, tapon lang kung saan-saan. Ang dudugyot. Tapos di patulungin yung katulong niya. At ang masakit pa rito, habang siya raw ay abalang-abala sa pagliligpit at pag-aasikaso, ang kasambahay daw ng bisita ng kanyang amo ay nakikita niyang relax lang na nagse-cellphone dahil sa tulog naman daw ang alagang bata. Ay naku, nagdakdak talaga ako. Sabi ko, ako lang ba lahat gagawa nito? Ako lang lahat, may mga alaga din ako. Ayaw niyo tumulong, umuwi ka sa bahay niyo. Sus, para ako nagmamayari ng bahay, pinalayas ko. Siguro nahiya ang tumulong, naghugas. Sabi ko, kahit maghugas man lang sana. Kanina pa ako, may mga alaga din ako. Okay lang sana doon kayo sa kabilang bahay, kaya walang bata doon. Wala namang katulong yung kabilang bahay, umuwi. So hindi sila makaano doon, kaya dito sila. Nakakaasar yung amo niyang babae, wala man ang utak. Utangin na talaga. Kakaluka, buti sana kung magbigay ng kahit man lang iabot sa'yo, wala. Nakakawalang gana. Sabi ko, ako lang lahat gagawa, ako lang lahat katulong dito, katulong niyo akong lahat. Puisit ako Mabilis na nag-viral ang video na ito ni kabayan. Maraming basher na nanglait sa kanyang itsura. Maraming bumatikos dahil sa feeling madam raw itong si kabayan. Kaya nilinaw nito sa publiko ang katotohanan sa likod ng kanyang galit laban sa bisita ng kanyang amo at sa kasambahay kung bakit humantong sa sukdulan ang pasensya niya. Sa bisita ng kanyang amo at sa kasambahay, hindi lang ito tungkol sa pagliligpit, ito ay tungkol sa respeto at delikadisa. Doon sa mga OFW yung nag-react doon sa video kung bakit ko inaway yung bisita namin at yung katulong niya. Kasi nga sobrang nainis na ako. Hindi ako perpekto at hindi ako robot na hindi ako mapagod. So ganito yon. Yung plato namin ganito kabigat. Ang dami nilang dumating, 8 yung anak plus yung katulong at yung amo. Yung baso namin ganito. So pag nagluto ako ng pagkain, isang katutak na plato yung hakutin ko papunta doon sa labas kasi sa labas sila kakain. So nakailang balik ako yung tuperya kung alam nyo yon. So ipatong yung plato kasi hindi ko kaya isahin kasi ang bigat nito. No, mataba lang ako pero hindi ako robot. Tapos huhugasan mo to ang bigat. Yung baso naman sang katutak ganito. Pag naghugas ka sobrang alay sa kamay talaga yung kamay mo mamamanhid. Lalo na pag ito, yung hawak mo dito, ganun ka maghugas, grabe ang alay kasi ang bigat ng plato. Tapos hakutin mo dun, makailang balik ako, hakutin ko yung pagkain. Ito mga baso at plato, yung mga salad-salad pa nila, yung tubig pa nila, yung juice pa nila. Hakutin ko papunta dun, pagkatapos sila hakutin ko na naman para hugasan. So okay lang yun. Ang naiinis ako, nagkakape. Tapos na ako lahat sa kusina, nagkakape. Nilagay lang dyan, ha? Nilagay lang dyan, hindi malang hinugasan. Kumain yung amo niya ng prutas. Ganito. Pagkatapos, nilagay lang din, hindi man lang hinugasan. No, alam niyang malinis na yung aming kusina. At ayaw na ayaw ng kapatid ng boss ko na may nakatambak na hugasin doon sa ano kasi madumi daw. Dapat hugasan agad, hindi itambak sa lababo. Tapos
Tapos, naligo sa CR. Naligo. Malinis na yung CR. Naligo, yung uniform niya, siguro bagong bili, may tag price pa. Sinuot na niya, hindi niya nilabhan. Di ba? Tanggalin mo yan dyan. Yung mga tag price na yan, yung papel-papel na yan, nilagay lang doon sa baba ng shower. Hindi man lang pinulot at nilagay doon sa basurahan. Samantalang may basurahan kami sa CR. Di ba? Sinong hindi mainis? Tapos, kinabukasan, sobrang asar na asar ako. Ang kalat ng kusina, ang kalat sa playground, hindi man lang mapulot yung pinangkakalat ng mga alaga niya, doon na ako nagalit. Sabi ko, akin lahat? Ano ako dito? Kayo lahat, obligasyon ko? Kaya nagalit na talaga ako ng tuluyan kasi sobrang asar ako. Pagod na pagod ako. Tapos alam mo ang kalat, hindi man lang mapulot. Tapos nakaupo siya dito, naka-cellphone. No? Naintindihan natin yung yaya. Kakagahin niya yung bata, alagaan niya yung bata. Pero sana pag may free time na, tumulong naman kasi hindi ko sila obligasyon, 'di ba? Hindi nga ako inutusan ng boss ko na alagaan mo sila, ganituhin mo sila. Wala pakialam yung boss ko sa akin. At alam ng boss ko na nagrereklamo ako pag hindi ko na kaya. Kasi once nga sa bahay, pag marami kaming trabaho tas hindi ko na kaya gawin yung iba, nagsasabi ako sa boss ko. Tinutulungan nila ako pati yung mga alaga ko. Kung mga amo ko nga tutulungan ako, tapos yung buwisita, anong prinsesa? 'Di ba? May katulong naman. Nung nagdadakdak na ako, yung nagagalit na ako, tumulong na. So ano pala? So kailangan ko palang magalit at magreklamo na hindi ako robot, na hindi ko kaya lahat. Una sa lahat, hindi lang ako dito katulong lang na wala akong binabantayan. May bata rin ako, for your information dyan ha. Sa mga perpekto dyan. May mga alaga ako 6, no? Simula pagpanganak niyan, ako lahat, no? Isa pa yan pagdating ko hanggang naging 6 sila. Kaya wag kayong feeling dyan na hindi niya ata pakialam kung hindi yata alam kung anong ibig sabihin ng yaya, no? Nayaya ka, nakapokus ka sa bata. Tanga! Wala ka sa Pilipinas na sa bata ka lang nakapokus. Abnormal kayong lahat. Wala tayo sa Pilipinas na pag yaya ka lang. Dito yaya ka all around, no? Yaya ka, tulong, nurse, maging nurse ka pa minsan. 'Di ba? Kasi pag nagkasakit yung alaga mo, talagang ikaw totally nagbabantay 24/7. Alam ko yan. Pero sana mindset naman, no, may kusang looban na pag alam mong kailangan gawin at wala kang gawa, tumulong ka naman kasi hindi mo to pamamahay, 'di ba? Bisita ka dito, buwisita kayo dito, kaya dapat kumilos. So kailangan ko lang palang magalit para tumulong. Anong nagalit ako? Tumulong. So tutulong naman pala. Papatulungin naman pala. So kailangan ko lang magalit na hindi ko kaya. Ano sila? 'Di ba? Prinsesa? Sila nagpapasahod sa akin at ako lahat mahihirapan sa kanila. So, hindi nga ako inutusan ng boss ko. Wala nga pakialam sa akin ng boss ko. Tapos pagdating dito, sila yung mag-aalila sa akin ng husto. No, hindi pwede. Kaya nagreklamo ako. Kaya nagdakdak na ako. So, nung nagdakdak na ako, nagalit ako, tutulong naman pala. So, ibig sabihin, kailangan ko lang magalit. Kaya walang perfecto at walang robot dito ha. Kaya kung kinaya nyo, wow, good for you. 'Di ba? Kasi wag nyong kayanin kung hindi nyo kaya, no? Magreklamo kayo kung hindi nyo kaya. Kasi yung katawan natin, tulad ko, mataba ako, malusog ako sa paningin nyo, malakas ako sa paningin nyo. Pero tao tayo, hindi tayo machine, na hindi tayo napapagod. Pag kinaya mo lahat, pag nagkasakit ka, sinong talo? Ikaw pa rin. Eh, Diyos ko. Ako mismo may alaga ako, 6 na piraso. All around ako sa bahay, wala ko ibang kasama. Dapat kung ikaw katulong ka, may kusa ka rin, no? Kahit naman kasi wala sa kanya yung bata, nakaupo lang siya na hindi man lang talaga magalaw-galaw ba. Tapos kung tutuusin ang mga alaga niya, ang kalat, ang dugyot. No, tapos yung hugasan ilagay lang sa lababo. Ikaw matutuwa ka? Ngayon ay narinig yun na ang paliwanag ni Kabayan tungkol sa bisita at sa kasambahay. Ano ang stand mo? Kung ikaw ang tatanungin, Kabayan, bilang isang kasambahay na kasama ng bisita, dapat ka bang tumulong sa mga gawaing bahay lalo na kung tulog ang alaga mong bata at nakikita mong hirap na ang kapwa mo Pinay? Pakikomento ang iyong saloobin at pananaw. Salamat at palagi po kayong mag-ingat kung saan man kayo ngayon.